4 na itlog araw-araw? Kayam-kayam ba yan? Seryoso, healthy ba talaga yan? Kasi di ba, ang dami nating naririnig tungkol sa itlog. At aminin natin ha, karamihan doon, medyo nakakatakot pakinggan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na halos lahat ng alam mo tungkol sa itlog at kolesterol, mali. Isang malaking kasinungalingan actually. Kasi ang matutuklasan mo ngayon, pwedeng magbago ng tingin mo sa isa sa mga pinaka-powerful at pinaka-misunderstood na pagkain sa buong mundo. So samahan mo ako, bubuksan natin yung katotohanan. Okay, let's start. Simulan natin sa pinaka-big deal, yung kinakatakutan ng lahat, kolesterol. For decades, di ba, ito yung public enemy number 1, kalaban ng puso. Pero ano ba talaga ang totoo sa likod niyan? Ang nakakaloka dito, yung buong takot na yan, galing pa yun sa luma at sabihin na nating depektibong research nung 1960s pa. Ito yung totoo. Yung atay mo, your liver, yan yung gumagawa ng halos lahat ng kolesterol sa katawan mo. So, kapag kumain ka ng kolesterol galing sa itlog, anong ginagawa ng katawan? Simple lang. Nag-a-adjust yung liver mo, sinasabi niya, okay, may papasok na. So, babawasan ko yung sarili kong production para mabalanse out lahat. Ganun lang siya kasimple. It's a self-regulating system. So, hindi lang pala siya hindi masama. Actually, nakakatulong pa nga. Unang-una, pinapataas nito yung tinatawag nating good cholesterol, yung HDL. Ito yung parang tagalinis ng arteries mo. Okay? Pangalawa, yung bad cholesterol o LDL, ginagawa niyang mas malalaki at malalambot, parang mga fluffy cotton balls na hindi basta-basta makakadikit sa ugat. And number 3, pinapababa pa nito yung triglycerides, yung isang klase ng taba sa dugo mo. In short, ang itlog, it promotes a safer and healthier cholesterol profile. Pero teka, hindi lang yan. Let's talk about protein. Kasi isipin mo to ha, ang isang itlog, it's designed to be the ultimate life starter kit. Lahat-lahat ng kailangan para mabuo ang isang buhay, andyan na sa loob niyan. Kaya naman yung protina niya, sobrang spesyal. Dito ngayon papasok yung konsepto ng biological value. Ano to? Simple lang, gaano ka-efficient magamit ng katawan mo yung protein na kinakain mo. At pagdating sa itlog, ang sagot, isang perfectong 100%. Walang tapon, walang sayang. Bawat gramo niyan, ginagamit ng katawan mo. Tingnan natin yung comparison na. For example, baka. Yung protein niyan, mga 75% lang ang nagagamit ng katawan mo. Yung manok, aakyat yan to around 79%. Isda, medyo mas okay, 85%. Pero ang itlog, boom, 100%. Perfect score. So, anong ibig sabihin yan para sa'yo, sa katawan mo? Well, mas mabilis na muscle repair, mas matibay na buto, mas malakas na immune system, at mas efficient na production ng hormones. Lahat yan. Okay, so we've covered cholesterol and protein. Pero hindi pa tayo tapos. Kasi ang itlog, puno yan ng mga superpowers na baka hindi mo pa alam. Mga benepisyo na direktang tumatama sa muscles mo, sa utak mo, at kahit sa mata mo. Let's start with leucine. Ano to? Isipin mo yung leucine, siya yung parang master switch ng muscles mo. Siya yung nag-flip ng switch para sabihin sa katawan mo na okay, time to build and repair. At guess what? Siksik sa leucine ng itlog. Kaya kung ikaw ay nag-gym o kahit 40 years old ka na and above, this is a total game changer para ma-maintain yung muscle mass mo. Next up, para naman sa utak. Meron kasing parang maintenance screw ang itlog para sa brain cells mo. Ito yung choline, B12 at folate. Sila yung taga-komponin ng DNA mo. At sila rin yung gumagawa ng mga happy chemicals para sa utak mo, like serotonin. Kung wala sila, parang kang may factory na walang maintenance screw. Siyempre, babagal ang lahat. Ito yung reason kung bakit maraming nagsasabi na mas malinaw ang pag-iisip nila,
mas sharp yung memory kapag regular silang kumakain ng itlog. Para sa mata, meron ding lutein at zeaxanthin. Saan? Sa egg yolk. Isipin mo sila bilang yung internal sunglasses mo. Yes, tama yung narinig mo. Pinoprotektahan nila yung retina mo laban sa damage from UV rays at lalo na sa blue light galing sa mga screens natin. Kaya kung babad ka sa computer o sa phone mo, this is definitely for you. At grabe, hindi pa dyan natatapos. May mga hidden gems pa, mga bitamina. Merong vitamin K2 na parang traffic enforcer ng calcium. Tinitiyak niya na yung calcium sa buto mo mapupunta, hindi sa arteries mo. Tapos may vitamin A, yung retinal form na pang-glow up ng balat at panglaban sa sakit. And of course, vitamin D na super crucial para sa buto at hormones. Lahat yan nasa isang maliit na itlog lang. Sobrang nutrient dense, di ba? Okay, so alam na natin ngayon kung gaano ka-powerful ang itlog. Ang tanong, paano pumili ng tama sa grocery? Kasi hindi lahat ng itlog ay ginawang pantay-pantay. So let's break it down. Meron kasing parang hierarchy, yung antas ng itlog. Sa pinakababa, andyan yung caged eggs. Isipin mo na lang yung mga manok, siksikan, super stressed. So kung kaya ng budget, iwasan natin to. One step up is cage-free. At least wala sila sa kulungan pero pwede pa ring siksikan sa loob ng isang malaking barn. Ngayon, ano yung gold standard? Yun yung pasture-raised. Ibig sabihin, malaya yung manok sa labas. Nakakakain ng natural na pagkain tulad ng insekto at damo. At dahil dyan, a big difference. Mas masustansya yung itlog nila. And here's a very important tip. Kapag nakakita ka ng label na organic, tandaan mo, tunggol yan sa kinakain ng manok na yung feed nila walang pesticides or GMOs. Pero hindi yan tungkol sa kung paano sila nakatira. Pwedeng organic nga yung itlog pero galing pa rin sa isang stress na manok na nasa siksikang barn. So, ano yung best of the best combination? Yun ay kung pasture-raised at organic pa. Okay, another tip. Para ma-maximize mo palalo yung benefits, i-pair mo yung itlog sa mga tamang pagkain. For example, samahan mo ng arugula. Yung healthy fats sa yolk, tutulungan ka niyan na ma-absorb yung nutrients galing sa gulay. Lagyan mo ng sibuyas, nakakatulong yan sa liver mo. O kaya naman, kamatis o abukado para sa extra healthy fats and antioxidants. Yan ang perfect combination. Pero ito na siguro yung pinaka-importanting sasabihin ko sa lahat. Kung hindi mo kayang afford yung pasture-raised organic eggs, okay lang yun. Totally okay. Huwag kang ma-pressure. Bumili ka pa rin ng regular, conventional na itlog. Bakit? Dahil kahit yung pinaka-ordinaryong itlog ay napakalayo na ang sustansya kumpara sa mga matatamis na breakfast cereal o sa pandesal lang. Tandaan mo to, don't let the perfect be the enemy of the good. So ayan na, ang simpleng itlog, abot kaya, super sustansya at isang tunay na powerhouse ng nutrition na nakatago lang in plain sight. Pero syempre, tandaan lang po natin ha, itong lahat ng impormasyon na to ay for general knowledge lamang. Para sa personal medical advice, laging kumonsulta sa inyong doktor. Salamat sa panonood dito sa Carl Preza. Kung may natutunan ka, please don't forget to like, share, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed and stay healthy.